Hello, magandang gabi. So, pahinga muna tayo sa kulayong content, no? So, pakibasa mo ng disclaimer. Kasi baka may pagbintangan na naman ako na nagka-copyright, 'di ba? Sa kulayong universe, marami nangyayari behind the camera. Kaya medyo reserve muna yung mga nangyayari, no? Hintay-hintay muna tayo kila Food Genius. Yan ang mga authorized maglabas ng ng news eh. Sila Food Genius, sila Sir MG muna. Diba? Tayo standby muna tayo dito. Anyway, re-reactan ko lang to. Matagal nang pending sa akin ito eh. Ito yung sa KMJS. Yung kumukulo daw yung lana. Alam ko na ano ko na to eh. Parang narinig ko na to sa province namin. Sa Mindoro kasi ako nakatira. Na pag kumulo daw yan, alam mo may aswang daw sa paligid. Parang ganun. No? Pero tingnan natin to mga men. Ano ba yung istorya dito? Matagal nang pending sa akin to, ngayon lang nagkaroon ng time. Kukulong lang. May lalaki sa Batangas. Yung mga bago lang nakasubscribe sa akin, no? Ganito kasi ako mag-react ng kapuso mo, Jessica Soho. Hindi ko kasi binubuo. Kasi ang gagawin kasi ng Jessica Soho sa video ko, ika-copyright. Well, fair use naman itong gamit ko. Papayagan naman nila. Kaya lang, ang gagawin ng KMJS, yung revenue ng kita ko sa kanila mapupunta. Hindi naman nila ako pagbabawalan react to dahil fair use nga eh. Pero yung revenue nitong video ko sa kanila mapupunta. Kaya ginagawa ko to para ma-bypass yung system. Yung revenue sa akin pa rin. Siyempre ako naman ang dumaldal. Alam nga namang sa kanila mapunta yung yung kita. 'Di ba? Anyway, pagpatuloy natin. Na ang baong langis kumulo matapos di umano niyang makasalamuha sa simbahan ang isang aswang. Habang nagsisimba ang faith healer na si Edison, laking gulat niya nang ang dala niyang langis o lana de guerra di umano biglang kumulo. Kumukulo langis ko. Pag kumukulo po yung langis, nandyan yung sinasabi nilang aswang. Siguro may mga dito, mga... Kadalasan yan mga faith healer talaga, no? Oh, kumukulo nga, oh. mga patay pa na kung hindi nakakataas. Sunod niya na lang na ibinalita na ang bote na pinagsidlan niya ng lana di umano nabasag. Ay, hindi naman ako naniwala dyan. Baka naman kasi nasa bulsa mo eh. Pwede kasing naipit or something. Diba? Kasi kung halimbawa, kumukulo siya nung hawak-hawak mo pa lang dapat, nabasag na yun eh. Pero, ibang istorya na yan kung ganyan. Ito ha, magpapaki-skeptic ako ng konti. Hindi ko naman sinasabing peke agad. Pwede. Ito ay marketing stunt mo lang. Pwede. Hindi ko sinasabing ganon, pero pwede. Para, alam mo na, kasi di ba binibenta nyo yan eh. Yung mga ganyan. Now, kung hindi, eh di hindi. Di ba? Sumabog sa bulsa ko, yung lana de guerra. Hindi na kinaya. Nakaengkwentro niya raw kasi sa loob ng simbahan ang nagpakulo ng kanyang lana. Ginamitan niya po ako ng salita siguro upang mabitak yung langis. Kumukulo langis ko. Aswang Talaga, kumukuha na lang. nakapasok sa loob ng simbahan. Ang di umano harapan ni Edison at ng pinaniniwalaan niyang misteryosong nilalang nangyari raw dito mismo sa loob ng Parish and National Shrine of Saint Padre Pio sa bayan ng Santo Tomas sa Batangas. Anong gagawin ng aswang sa loob ng simbahan? Niyaya po ako ng asawa ko na magsimba. Bigla po uminit yung aking langis. Kinuha ko po yung bote, nagbubula po siya. Pero habang papauwi raw sila ng kanyang misis, meron silang nakasalubong. Maliit lang po siya na babae. 30 hanggang 40 years old na kulot po yung buhok niya na hindi ko makita yung mukha niya kasi nakayuko siya. Huwag kang lalapit!
bigla na lang nagmamadaling naglakad na di mo naman marinig yung paa niya na tumatapak. Ang dami ng ano eh, no? Ang dami ng doon sa kwento niya. Yan ang napapansin ko kadalasan. Pag nagkikwento yung ano, yung nakakaranas ng kababalagan na palaging ang cool, palaging ano, malapelikula yung the way niya ikwento. For example, meron ako nireakan dati nun eh, na pag kinikwento nung, halimbawa, meron kaming ano, parang pinuntahan na bahay na may sinasaniban. Nagulat ako, nakita ko, nasa pader na siya, nakadikit, umaano. Alam mo yun, pag kinikwento nila, ang ganda-ganda ng nangyayari. Pero pagka, ano, pag actual na, yung mga navivideohan na, hindi na siya ganun ka-cool. Yung ang kwento niya, yung parang Spider-Man daw na dumidikit daw yung nasaniban sa pader, di ba? Bakit hindi nyo binidyohan nung time na nangyayari yon? Eh, may cellphone naman kayong dala. Di ba? Pag sa kwento kasi, cool eh. Pero pagka yung actual na, now, to be fair naman, may naipakita naman siyang nangyayari do sa lana, ano, na kumukulo. Ayun ang tutuklasin natin ngayon kung yun ba ay totoong nangyari o hindi. Paghakbang ko na Or totoong may kinalaman yun sa aswang. Obviously, totoo naman pala talaga nangyari kasi may video nga eh. 3 hakbang, sumabog po yung langis sa bulsa ko. Hindi So, yun ang reason sumabog yung langis, mga ilang hakbang. kinaya yung bote na yon sa tao na dumikit sa akin. Talaga naka-video din, ano? Ibig sabihin Pati yung po, malakas po yung kakayahan niya. Pag nabasag na po yung bote, ibig sabihin po yon, nililigtas po yung buhay mo. Ang sinasabi niyang misteryosong babae, bigla na lang daw nawala. Hinala ni Edison ang kanyang nakainkwentro. Kung hindi man masamang elemento, isa di umano, aswang. Hindi po sila natatakot sa simbahan. Hindi sila natatakot sa asin, bawang o panguntra. Ang kinakatakutan po nila ay langis na gawa ng mahal na araw. Ang Kinatatakutan pala yung langis, eh binasag nga yung langis mo. Di ba? Kaya nga basagin yung langis mo eh. Yung ano eh, tapos katatakutan nila yan. Parang ano yata. lana de guerra na dala ni Edison, siya raw mismo ang gumawa. Gawa po yan ng nyog na walang mata, colors ng dagat, tapos 21 na hollow water na galing Tapos yan ngayon na minamarket mo na binibenta mo. po sa simbahan, tubig po ng Diwata at Sierra Madre po. Yung diba? Ginagawa po siya ng mahal na araw, mga Biyernes. Alas 12 mag-start na lulutuin hanggang alas 3. Kasi yan, tulog po yung Panginoon. Ayos ah. Isa sa kanyang mga suki ang kumpare niyang si Darius at ang misis nitong si Rose Ann na 7 buwan ng buntis. Yung lanang ibinigay niya sa akin ay pangontra sa kulam, barang, tsaka sa aswang. Ang lana, inilalagay raw nila malapit sa bintana at laking gulat daw nila na halos gabi-gabi ito kung kumulo. Pag nananakit ang tiyan ng asawa ko, doon na nagsisimula. Maninigas yung tiyan ko, tas hindi na ako makatulog. Sobrang init ng pakiramdam. Baka naman psychological nyo lang at tong pagkulo na to, baka may chemical reaction lang yung yung mga nandoon sa loob dahil ang dami niyang laman, di ba? Tingnan natin, mukhang may i-interviewin naman dito na na physicist eh. Tingnan natin. Kumukulo siya, umaawa siya talaga. Pagka may bumagsak na sa bubong, yung langis namin na hawak, hindi na siya tumitigil pagkulo. Aswang talaga yun. Yung asawa ko na lang lagi ang pinupuntahan niya. Pero Especially asawa mo, Ito naman sa existence ng aswang. 'Di ba? Hindi ko sinasabing hindi totoo ang aswang pero may mga tatanungin lang ako. Kung totoo ang aswang, bakit wala pa nahuhuli kahit isa? At saka sa modern times ngayon, lahat tayo may camera na eh. Ba't parang wala pang nahuhuling aswang? Walang solid proof na may aswang talaga. Hindi ko sinasabing hindi totoo pero sobrang ilap naman. Pero pag nagkikwento yung mga naka-encounter ng aswang,
Akala mo mala pelikula yung experience nila. Di ba, men? Dahil daw sa kanilang langis, Katulog naman ako na ng maayos. Ang lana niya talagang mabisa. maliban sa Confirmation bias. na gumagawa rin si Edison ng mga singsing na parang may taglay rin daw na gayuma. Gawa po ito ng dugo ng kalabaw. Dito po sa pinakamata niya, buhok po ito ng tumboy. Ito po ay pang life. Mas tatagal po yung relasyon nila. Ang singsing halina na gawa ni Edison ang siya raw sikreto ng matibay na pagsasama ng mag-asawang Telmo at Jaisel. Dahil pareho raw silang mga security guard, hindi nagtutugma ang kanilang mga schedule. Minsan day off siya, tapos ako naman ay straight. Siyempre, mag-isa lang ako sa bahay. Namimiss ko siya. Pero mula pagawa sila ng kanilang couple ring kay Edison, mas sumigla raw ang kanilang pagsasama. Yung bagong suot namin yan. Parang bagong pagkakilala ulit namin. Bumalik ba yung sa umpisa? Kaya nga nandiyan yung sweetness ba? Parang lalo siyang napamahal sa akin. Nabiyayaan pa sila ng anak. Pinahalagahan ko na yung pagiging isang padre di pamilya. Kasi dati ma'am, parang binata. Kumbaga nung nasa akin, Dati pala, parang binata, ha? O, yung mga asawa niyong parang binata, umasta niyan. Avail kayo ng singsing, oh. Effective daw. priority ko ngayon ang pamilya ko. Ang bisa ng Lana de Guerra, tila nasubok sa kalagitnaan ng shoot ng aming team. Habang ini-interview kasi si Edison, ang aming segment producer, may napansin. Parang kumukulong po ata yun. Bakit po siya kumukulo? May Meron aswang. po dito, nahuli ko po yung Para rin bigyang linaw Ito, ha? Just in case totoo, no? Kasi yun naman ang logic nun, eh. Pagka kumulo yung lana, so may aswang. Dapat lahat ng lana doon kumukulo. Hindi lang isa. Di ba? Forward ang natin. big ni Ed nilang tuntunin ang bu nilang madidiskubre. pulo po, tagas na po yung langis. Healer mula Batangas na si Edison, makikita kung paanong ang dala niyang Lana de Guerra biglang bumula. Kumukulo langis ko. Pag kumukulo po yung langis, nandyan yung sinasabi nilang aswang. Siguro may mga kwan dito, mga patay pa na kwan, hindi nakakataas. Ayan o. Ang bote ng lana nabasag daw nung naka face-to-face di umano ni Edison. Forward natin. Ang aming segment producer may napansin. Parang kumukulong po ata yun. Lalo na nasa gitna. Kumukulo nga po. Bakit po siya kumukulo? Meron po dito sa era, nahuli ko po yung duwende na yon. Duwende Pagka naman. kumukulo po itong langis na ito, bubuksan nyo po para hindi sasabog. Samantala, Teka, yung gitna lang yung kumulo, eh. Lahat yung lana, eh. Ilang lana yung nandun sa gilid? Ang daming garapon dun, oh, ng puro lana. Di ba? Bakit yung gitna lang yung kumulo? Dapat lahat yan magkuluan. Di ba? Tama naman ako, ba't isa lang yung kumulo? Kumukulong po ata yun. Lalo na nasa gitna. Feeling ko, may something dun sa mga magkakasama dun sa loob na nagkakaroon ng reaction, eh. Kaya kumukulo. Feeling ko lang. Mami, explain na may ano yata. Hindi ko pa napapanood to, eh. On the spot. Bakit po siya kumukulo? Meron po dito sa era, nahuli ko po yung duwende na yon. Duwende na, eh, no? Kumukulo po itong langis na ito, bubuksan nyo po para hindi sasabog. samantala babalikan ni Edison ang simbahan kung saan daw niya nakainkwentro di umano ang babae na nagpakuluraw ng kanyang Lana de Guerra. Maya-maya lang, pinuntahan na niya ang eksaktong lugar sa simbahan kung saan daw nag-init at kumulo ang kanyang lana. Ito po banda yung puno na ito. Dito po nakakatrace po ng pagkakakulo ng lana. Pag pagmamasdan nyo po ay nakulo po, tagas na po yung langis. Ito. Naroon kaya Ah! ang misteryosong babae? Dito ko po na-encounter yung babae na sumabog yung langis. Si Edison,
bigo itong makita. Sa kabila Pero kumukulo ilan. ng mga testimonya ng mga di umano na tulungan niya, marami pa ring nagdududa. Lalo na sa ipinost niyang video Kumukulo langis ko. kung saan kumukulo ang kanyang Lana de Guerra sa loob ng simbahan matapos daw siya di umanong may nakaingkwentrong aswang. Chemical reaction lang yan, ya. No, feeling ko nga. Minsan-minsan. Feeling ko nga na may reaction lang yung Binasag mo lang eh. Inalog mo eh. Tapos nalawagan mo ang takip, syempre awas yan. Yung bote po na yon ay hindi ko po binasag o anuman pong pinukpo. Pero kung punto de vista naman ng siyensya ang tatanungin, bakit nga ba kumukulo ang Lana de Guerra ni Edison? Kung titingnan po natin, ang langis mismo ay hindi pwedeng kumulo na mag-isa. Kailangan nito ng mga additional na components or mga additives Sabi ko na nga, reaction yun eh. na maaaring mag-create ng pagkulo nito o pagmukhang pagkulo. Sa initial na pagsusuri, meron itong nilalaman ng mga minerals o coral at saka mga carbonate source na kapag nahaluan nito ng mga acid, pwede itong mag-create ng bubbles. Maaring magmukhang pagkulo ng oil kung siya ay nasa isang tight container. Yung mga nagsasabi Kung ako dapat dinemonstrate yun nung para maliwanagin yung mga tao eh. Hindi yung sasabihin mo lang na, syempre, alam mo na dito, hanggat hindi mo gagawin yun, sasabihin, naninira ka lang, na ano ka lang. Dapat pakita mo talaga na tetestingin kung talagang ganon. Total, alam mo naman pala kung paano nangyayari, di ba? Pagkulo ng oil kung siya ay nasa isang Kasi kahit pa ipaliwanag mo, hindi masasatisfied yung tao dyan. Paninindigan pa rin yan. tight container. yung mga nagsasabi din po na nilagyan ko po ng acid, dyan po kayo nagkakamali. Ang gawa ko po ay wala pong daya, malinis po yung konsensya ko. Yung mga ganitong klaseng pananggap ay nagmula pa bago pa dumating ang mga Kastila. May pagkakataon po na sila ay kumakapit na lang din po doon sa mga ganitong mga bagay or sa mga anting-anting or mga singseng, no? Kung saan, kumbaga ito yung magdadala sa kanila ng parang naswerte, no? Upang hindi sila mapahamak. Kumukulo langis ko. Siguro may mga Kumukulo langis ko. Mga patay pa na kung hindi nakakataas. Huwag tayong matakot, hindi kaagad konkreto na mayroong masamang espiritu dahil kumulo yung langis na ito. Patuloy tayong lumapit, manalig kay Kristo. Sa isang relihiyosong bansa na Tingnan nga natin, paano magkakaroon ng bubbles ang oil? Tingnan natin Wala akong makita eh. Ano bang tawag dito? Boiling oil? Tingnan natin. Wala eh. Hindi boiling oil ang tawag eh. Wala akong makita. Hindi boiling oil eh. Kasi hindi ito ha. Mamimiloso po ako ng konti. 'Di ba? Let's say halimbawa, when you say kumukulo kasi ang lana, ibig sabihin kaya siya kumulo ay may mainit. Ngayon ang tanong ko sa sa video na to, no? aswang Malupit yung pagkulo, dapat hindi mo na mahahawakan yan eh. Kasi mainit nga kaya siya kumulo, 'di ba? Now, dahil nagkumukulo siya
at nahahawakan niya, ibig sabihin hindi siya mainit. May chemical reaction talaga ito sa loob. Kung ano man yon, hindi ko alam. Kasi kung sasabihin mong kumulo yan, yung sinasabi niya, hindi mo mahawakan yan. Di ba, ang tubig, 100 degrees ang boiling point. Mainit na mainit yun, kaya kumulo. Lalo na yung langis. Kung talagang kulo ang tawag mo doon, hindi chemical reaction. Well, sa akin, may chemical reaction to na dapat kasi kulang yung ginawa nung KMJS eh. Dapat sinuri ano ba yung mga laman nung botelya niya. 'Di ba? Pero dito sa akin, kumulo siya, kabilib-bilib, Kabilib-bilib naman. Pero sa akin hindi siya kababalaghan eh. Kumukulong lana. Tingnan nga natin. Ito katulad nito, Ito grabe din ang pagkulo nito, Di ba? Parang siya eh, carbonated na yung parang Coke, 'di ba? Anyway, sa tingin niyo, comment nga kayo sa baba. Magandang gabi sa inyong lahat. Bye-bye.